we have Mr. Romel Gonzalez of PEP. Of PEP. PEP. Yes, okay. My question is for the whole cast and the directors and also the producer na rin. Gusto ko lang malaman, kasi we all know dalawang karma, may good and bad karma. Naniniwala ba kayo sa karma? And ano na yung karma, matinding karma ang naranasan ninyo sa buhay ninyo? Let's start with Paolo siguro. Yes, naniniwala ako sa karma. Dahil yung buhay ko, isa yun sa mga pinapaniwala ko talaga na you do good to others and then everything good will happen to you. So, talagang naniniwala ako dun. So far naman lahat ng karma ko sa buhay ay maganda. And I'm very thankful for that. Isa sa mga karma ko maganda is dito ako kasama ko magaling na cast na to at ang napakagaling namin mga director. So, good karma ako so far. Yes, Krista. Yes po, naniniwala din po ako sa karma. And like din kay Paolo, good karma naman siya. And kung nakakaranas naman ako ng bad karma, tinitake ko siya as good karma for me to learn sa mga past experiences. Ganun. Thank you. Krista, sandali. Example ng bad karma na naranasan mo. Sorry ko na rin eh. Example ng bad karma na naranasan mo. Ano yun? Hindi, siguro yung mga, yung mga past issues ko nga. Pero, naman siya, yun nga, tinitake ko siya as good para, alam mo yun, maging okay yung future, ganyan. Ano ba? Okay na yun. Puro pangalan kasi yung mga karma nito eh. Sino ikaw? No, yeah, I believe in karma 100%. And I don't think it just extends to like how you treat other people. Because all my life, like si Paolo, I've been up and down under the wheel. And I noticed that I don't really treat other people poorly. In fact, I've been raised to treat everybody as equals, right? But I realized also that it goes and it extends to how well you treat yourself. And ever since I started being nice to myself, the world started shining back at me. So I'm really happy. And it actually started during our time, diba? Yeah, that's cool. Follow-up lang. Meron ka Yes. bang bad karma naranasan na meron kang natutunang magandang life lesson? Dami Kasi puro kayo good karma, parang Miss Spice, yung bad karma na may natutunan kang life lesson. Like yung na-mention ko kanina, it was more of not how I treat the world around me, it was more of how I treated myself. And I think I treated myself so well that the universe turned its back on me. I partied too hard, is that what you want to know? Yeah, so anyway, after that, like I said, the first question, you start treating yourself better, the universe, it smells back at you. Okay, Ren. Well, katulad po ng mga kasama ko, naniniwala din po ako sa karma. Pero hindi po ako naniniwala sa revenge. Parang gano'n. Naniniwala din ako na may mga times sa buhay ko na may mga nagawa kong mali, may mga nasaktan akong mga tao. Pero I think hindi ko consider na bad karma yung bumalik sa akin because kung may naranasan man ako mga hirap sa buhay dahil sa mga nagawa ko before or may mga naranasan ako na naging uncomfortable ako, I think ang good karma naman nun is natuto ako, nag-grow ako as a person, as an actor. I don't think nandito po ako ngayon kung hindi ako natuto sa mga bawat pagkakamali ko, kung hindi ako nag-fail, kung hindi ako natuto sa bawat mga nangyari sa akin before. But it doesn't mean naman na kapag kinarma ka in a bad way is you're a bad person. Hindi naman po ganun yun. Part siya ng life. Lahat naman tayo nagkakamali and lahat tayo for sure. Doon sa bawat bad karma na yun, may natutunan tayo. And for me, kung meron ka natutunan after nun is, it's a good karma for me. Yun. Ako 100% naniniwala ako sa karma. Kaya nga nagkaroon ng karma.
Kasi ako nagsulat din ng pelikula na to. Of course, there's always good and bad karma, but at the end of the day, bottom line, universe will always find a way para itama kahit na nagkaroon ng... I mean, wala namang perfectong tao. Me, personally, I did some crazy stuff. Pero, lagi kong nararamdaman na ginagawa yung universe or the higher being, God, maybe para ilagay ako sa tama para, I think, the bad karma really is yung iparana sa'yo yung mga life lessons na, ginawa mo to, so ito yung consequence. Pero yun na nga, ang pinaka-importante, the good karma is, babalikan mo yung mga hardships na pinagdaanan mo because of the consequence of your wrong decisions para mas maging strong ka. And me personally as a director or as a writer, nagagamit ko lahat ng pangit na pinagdaanan ko para mas ma-enrich kung ano man yung craft na ginagawa ko. Thank you, Dada. I personally believe in karma also, like all of us. Karma can only be bad if we won't take it as a lesson. So, pagka pinalagpas natin lahat ng mga masasamang ginawa natin and like Direk said, yung universe nagbibigay na sa'yo ng signs, tapos hindi mo pa rin inaayos kung ano yung mga dapat mong ayusin sa sarili mo, then you'll forever be in a bad state. So, good or bad karma, it's something we can all learn from. Yeah, naniniwala ako sa karma. Like, lahat ng sinabi ng mga friends ko, pag-usapan din natin yung religion, lahat din naman sinasabi na just do good and good things will come. Kahit na you feel na parang hindi. Pero dahil sa karma, ito eh. Yun lang. Thank you so much. Thank you. Thank you, Mr. Ronald Gonzalez of PEP. Now, may we hear from Writer PH, Mr. Jojo Panaligan. Thank you. Sa directors natin, ang genre nito ay action thriller, tama pa ako? So alam naman namin na in the past weeks talagang sinasabi ni Ren na nahirapan siya dun sa mga, talagang na-challenge siya dun sa mga yung training niya for the scenes. Pero kayo as directors, ano pa yung challenges aside from the actors having to learn new things for the film? Actually, side story lang, Ren, ilang beses kami umiyakan na rin. So we Kasi pag tinignan mo kasi si Ren, parang kayang-kaya niya lahat. Pero sa totoong buhay, malagi siyang nagkakaroon ng doubt na, Daray, kaya ko ba ito? First time ko mag-action. Actually, nung matinding shooting sa Baguio, puro fight halos yun, ilang beses siyang umiyak, tapos sabi niya, Direk, hindi ko kaya blaga. Hindi, Ren, kaya mo yan. Nagawa mo na nga yung mga nakaraang eksena. Pero nung ginawa niya, kapag napanood niya, magaling talaga si Ren. Siguro yung self-doubt, na-reinforce din nun yung gagalingan niya talaga para sa kanya. So, anyway, kaya na rin. Magaling siyang action star. And then anyway, yung mga struggles natin, siyempre alam naman natin na unang-una, pag sinurvey natin ng Philippine cinema, normally ang mga lumalabas lang naman sa atin puro mga rom-com, family drama, kasi alam natin lahat na mahal gumawa ng action films. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa mga producers. Of course, si VJ. Si VJ actually ang nagtawid sa akin, palakpakan natin si VJ. Siya ang nagtawid sa akin sa family niya na open-heartedly parang sinabi nila, sige subukan natin, baka naman mag-create tayo ng difference. So, at siyempre si Mariel, siya yung mukha ng Happy Infinite, di ba? At the young age of 23, sumusuong na siya sa mundo ng entertainment. So, malaking thank you sa Happy Infinite Productions. At kay VJ, of course, kay Mariel. So, yun ang pinakamalaking struggle. Saan ka kukuha ng funding para makapag-create ka ng magandang pelikula? Kasi tingin ko, kung wala silang tiwala,
hindi mabubuo to eh. Of course, minsan pwede tayong sumablay, pwedeng maging successful, pero at the end of the day, kailangan natin gawin kasi merong magandang konsepto, may magagaling na mga artista, hinto ba tayo ron dahil sa problema lang ng pagpupondo? Tingin ko palaging may mga taong may kakayanan at magtitiwala para iangat yung industriya natin, lalo na pagdating sa action genre, na nakakapagtaka lang na napag-iwanan na tayo. Kasi magaling tayo sa action genre. Magaling ang mga Pilipino, madiskarte, alam ko na yan. Medyo marami na rin akong teleserye na puro action. The Soldier's Heart, Provinciano, ngayon Lumuhod Ka sa Lupa. Ang kaya natin gawin in terms of diskarte, galing at talento, palagay ko mahirapang umabol sa atin yung mga foreign counterparts. Kasi ganun talaga yung mga Pilipino, magagaling tayo. I'm gonna keep it short. Siguro pinaka-struggle para sa akin, yung hindi magbigay ng more than doon sa in-expect kasi sobrang galing nila. Pare-pareho kaming uhaw lahat para ibigay sa inyo yung dapat namin maibigay and more. So, struggle siya na ma-meet yung expectation not only the fans but sila mismo. Kasi mahal na yung proyekto, mahal namin yung proyekto. So yun. Yun po. Comment ko naman yung register niyo rin, parang Angelina Jolie tuloy. Yung pinapanood ko yung trailer. Congrats, Ben. Thank you po. Wow, that's a huge compliment. Thank you, Sir Jojo. Now, may we hear from Tempo's Neil Ramos. Sir Neil? Magandang hapon. Hi. Nabanggit ni Direk kanina na magastos nga ang action. So, babalikan ko lang yung producer natin, si Miss Grace. Ma'am, considering na magastos nga ito, ba't kayo sumugal? But action in particular? What made you want to produce an action film? The founder of Happy Instant, actually my dad, he's right there. He's a very huge fan of action kasi. So, like what Direk said, we saw na movies in the Filipino cinema industry, it's always just rom-com and drama. And then, nag-meet yung vision ni Direk as a creative and yung vision ng dad ko also as a businessman and also yung interest niya na malaman na okay, may director tayo na gustong gumawa ng action film and okay naman yung concept, maganda, kakaiba. So, sumugal kami kay Direk and sa vision niya. Okay, maraming salamat. Sa cast naman po natin, anong prime consideration niyo po? Ba't yung tinanggap yung mga respective roles niyo? Itong particular project nito na action thriller siya. Una na ako. Well, ako, nung natawagan ako para sa project na to, kasi coming off Provinciano, nakatrabaho ko si Direk Albert, tsaka si Direk Zairo. Nakita ko na yung work ethic nila. Tsaka ang galing mag-sort ni Direk Albert eh. So doon pa lang sa Provinciano, palang huli na ako doon sa talent ni Direk Albert siya, Direk Zairo. Sa tulad nung sinabi ni Direk Zairo kanina, ni Direk Albert, yung diskarte ng Pilipino, makikita mo pag nag-shoot kami, yung mga scenes namin sa Provinciano dati. Pero usapan nga namin dati sa cast ng Provinciano, parang yung unit na nag-shoot kami, parang pelikula na ginagawa natin yung coverage. So, gano'n ang kataas ang respeto ko kay Direk Albert at kay Direk Zairo. So, nung nalaman kong kinukuha ko sa pelikula ito, wala na akong tanong-tanong, sinabi ko agad sa kay Ricky Gallardo, okay na ako dyan, hindi ko na kailangan basahin yung script. Alam ko naman ang gagawin ni Direk Albert, alam ko yung vision niya eh. He always talks about this vision about action films. And naniniwala ako dun. Kaya, pagdating sa project na to, kung anong sabihin Direk, siya captain, susunod kami bilang mga sundalo. So yun. Thank you. Salamat, Paolo. How about you, Krista? Kasi ako, syempre nakapag-sexy films na rin ako, dramatic film, and then yun, nagkaroon na rin ako ng mga comedy na movie. And then, ito talaga, yung action film talaga. Sobrang dream ko to. Sinabi ko rin naman to sa mga past interviews ko na gusto ko makagawa ng action film. And then sobrang thankful ako kasi si Direk Albert yung nag-offer sa akin. Kasi si Direk Albert matagal ko na itong kilala, matagal ko na itong kasama since teleserye pa lang sa GMA. And then
handler ko rin siya before, manager ko rin siya before. So, sobrang alam mo yung trusted mo yung director na, yung dream mo na action film, tapos si Direk Albert pa yung makakasama mo. Kaya sobrang thankful talaga. And talagang binigay ko din naman talaga yung best ko dito. Kasi syempre, dream ko nga to. So, ayun. Krista. I just really like working with friends. In fact, that's my number one criteria. I like to work with people I respect. I like... Why? It's true. I like to work. That's why if I know the director, personally or professionally, yes, read later. If I don't know the director, do I know the writer? Yes, read later. But in this case, it's an action film. I'm working with friends. How can you say no? And I already know how Direk Albert works. So everything else, once I read the script, whether it's later or down the line, we know it's going to change anyway. And that's one of the things why I love working with this team. It's because it's a collaboration from beginning to end, and there's always space to put in more of yourself, and there's always that ceiling that they're more than willing to say, hey, hanggang dyan muna tayo, sumasobra ka na. I love it. It's one of the best atmospheres I could ask for in doing a movie. Especially doing movies, because I love doing movies. So how can't go wrong? Diba? Salamat si Red. Ako po, gusto ko po maging honest. Gusto ko po magpapansin. Gusto ko po magpapansin sa inyong lahat. Gusto ko po mapansin niyo po ako, kaya ko po tinanggap itong proyektong to. Kasi napakahirap po eh. Napakahirap. At nakita niyo naman po ako, kung napanood niyo rin yung mga ginawa ko before, parang hindi niyo ever makakita sa akin at sa pagkatao ko na gagawa po ako ng ganitong klaseng project. So kapag napanood niyo po to, malay niyo po, mapansin niyo po ako na kaya ko din pala. And nung time po na in-offer po sa akin to ni Direk, tinawagan niya, as in random actually, yung huling pagkasama po namin ni Direk Albert is nung probinsyano pa po, so matagal-tagal na. Tapos one day, tinawagan niya ako, nasa mall po ako noon, tapos hindi ko alam, nasa same mall kami. Nung tinawagan niya po ako sa dalawa ni Direk Zairo. Tapos sabi niya sa akin, may gagawin akong film, malaking film, ganyan, and gusto ko ikaw yung maging bida, and all, so sinabi niya sa akin yung storyline. Ang una ko pong naramdaman ng time na yun is hindi ko makakalimutan. Parang po nag-skip yung heartbeat ko eh. Ganun yung kinabahan ako. And ako, kilala ko po yung sarili ko. Once na kinabahan ako at natakot ako, the more na feeling ko hindi ko kaya, mas gagawin ko siya. Kasi gusto ko palagi yung nagda-doubt sa akin ng mga tao, yung parang nakikita nila ako, hindi na kaya yan, kaya ba yan? So the more na mafe-feel ko na hindi makikita ng mga tao na kaya ko siyang gawin, mas gagawin ko siya. Matigas po yung ulo ko eh, and grabe ko po yung paglaban yung ganun sa sarili ko, na parang hindi ko to kaya, pero gagawin ko kasi malay natin mag-work, and gusto ko po talaga laging pinoprove yung sarili ko, lalo na sa mga bagay na akala ng mga tao hindi ko po kayang gawin. Kaya tinatanggap ko palagi yung mga project na nakita niyo naman po na parang hindi ko siya kayang gawin, pero so far, napu-pull off ko naman po at hanggang ngayon nabibigyan po tayo ng project. So thankful po ako, tapos katrabaho ko po si Sid Lucero, na sobrang laking bagay po sa akin. Ang laki po nang natulong niya sa akin sa pelikula to. Magkasama po kami sa Lumod Ka sa Lupa, so swerte ko. Yan po, sobrang blessed ko na binigay po sa akin to, lalo na Direk Albert, Infinite Productions, as in Happy Infinite Productions, ng Viva. Kinonvince ko po ng malala ang Viva, si Boss Vic, tinawagan ko, Boss, I wanna do this, please, allow me. Agad-agad, in 5 minutes, he said yes. Kasi hindi naman, at sobrang po ako thankful. Lagi ko po sinasabi na thankful po ako na dinistribute po ng Viva itong pelikula namin. Sobrang saya ko po. Thank you. Panoorin niyo po, please. As in, please. Thank you, and I'm sure pansin na pansin ka na ng mga tao after that. Thank you, Sir Neil. Thank you. That's all. Now, may we have Tita Aster Amoya of TikTok, PM, and People's Journal. Tita Aster. May applause. Manager ko po yan. Manager ko yan, guys. Manager ko yan. Okay. Si Tita Aster. Ingay mo, ha? Natuloy ako na nawala yung line of thoughts ko. Sa producer muna,
Why do you single out Ren Escanio na magbida dito sa debut movie niyo? Actually, nung pinresento sa amin ni Direk Albert, he had a list of candidates. And then, we trusted kasi Direk Albert in the entirety in the creative process. Parang, sige Direk, andito lang kami sa likod mo, nakasuporta kami, whatever you need, tell us. And whatever your vision is, we will help you make that into a beautiful output. And then, at first, he mentioned several artistas. And then sa dulo, sabi niya, Sir Anthony, Mariel, si Ren Escanio yung kunin natin. So sabi namin, at that time kasi, Ren, sorry, hindi pa namin nakikita yung iba mong projects. But then Direk Albert showed us some clips of you in an action setting. Tapos sabi namin, okay, magaling siya, maganda. And then, nung nakita namin yung output, like what Ren said, kakaibang Ren yung makikita nyo dito. She pushed herself to her limits and nagbunga yun into a very beautiful film. Ang galing umiyak, ang galing bumarel, ang galing ng lahat. So, thank you Direk for that. Thank you to the cast, to Ren and everyone. Thank you. Direk naman. Si Direk, anong nakita niyo kay Ren para tulad ng tinanong ko earlier, para siya ang ilagay mo sa pelikulang Karma? Actually, si Ren kasi, nung nakasama ko sa probinsyano, nakita ko na yung kanyang lalim, kung ano yung kaya niyang gawin. Tapos gusto ko kay Ren yung gano'n ka-expressive yung mata niya. Kasi importante sa akin as a director na dapat nakikita mo na kagad sa mata kung ano yung gusto mong sabihin, emosyon. Yun yung sabi ko kasi sikat to si Ren sa Japan eh. Parang anime yung mata eh, di ba? Hindi. Magaling talaga kasi si Ren. And yung friendship na nabuo sa amin, kasi syempre sa akin, tingin ko malaking project to eh. So magagawa ko lang siya ng tama kung nagtitiwala ako sa lead star. Sa probinsyano pa lang alam na rin yan, lagi kami nag-uusap, Ren, ito dapat yung gawin mo, ito pa pwede mo pa siyang i-push, para kasi siyang sponge, ina-absorb niya lahat ng sinasabi ko. So sabi ko, subukan naman natin yung hard action, although nag-action din naman siya sa probinsyano, pero hindi ganun ka-push. So, ayun, parang hindi naman ako nagkamali, tingin ko. You'll be the judge. Mapapanood din naman. Si Ren talaga si Karma. Si Angel Salgado. Thank you. Anak, may mga follow-up question pa ako. Thank you, Direk. Bago si Ren, siyempre tatanungin ko muna si Pao at saka si Jenny. And of course, although si Sid at si Ren magkasama kayo sa Lumuhod. Discoveries about each other, and at the same time, how was it like working with Ren and of course Direk? Kung hindi ako nagkakamali first time. Well, ako nakasama ko na si Ren din sa probinsyano. So, doon pa lang, tama si Direk eh, parang doon, actually kung ako nakita si Ren, napansin ko talaga siya sa pelikulang Untrue. Tama ba yan? Untrue, di ba? Hindi ko makilala ko sino si Ren doon. Nakita ko lang sa, sino tong batang to? Sino to? Ang galing. Layo ko kwento kay Ren to. Nung nakikita ko, siguro sisikat tong batang to. Ang galing dito. Eventually, nakilala ko siya. And then, the roommate ko yung sister ko sa probinsyano during the lockdown. So, there were times na nakakausap ko si Ren. Sabi ko na kay Bubbles, ito si Ren, may something to si Ren. I can't put my finger on it, pero may something. May something sa utak ko. Pero tama yung sinasabi, I agree with Direk Albert. There's something about Ren, there's something special about, di ba? Same with Timmy, with Sid, si Sid. Nung nakatrabaho, first time pa natin magkatrabaho nung ngayon. Matagal ko na siyang kaibigan, bago pa lang mag-artista, kaibigan ko na si Sid. Pero, parang ngayon, same managers kami, pero parang ngayon lang tayo nagsama ng mahaba sa project. So, there's this mutual respect. Ayaw pa pala. Nagsama naman namin sa serye. So anyway, with Chris, na first time ko makatrabaho. So, etong vibe na to, etong team na to, tama yung sinabi ni Timmy kanina, may atmosphere na lahat bigay todo with Direk Zairo, with Direk Albert. Nagkaroon ng
masaya kami magkakasama, pero pag pag nag-rehearse kami, rehearse. It's a collaboration, it's a very well thought of by direct na the project. So lahat kami dito, we just bought in. I think that's the right word. We bought in sa mindset and sa vision ni direct. So yun, thank you.